Pinalitan na ng San Miguel Beer ang kanilang import na si Torren Jones. Ayon dito sa mga reports na lumabas, ang bagong import ng San Miguel ay itong si Jabari Narcis. Itong si Jabari ay 6'9" at meron itong inside at outside game. Yan ang pinagkaiba nila nitong si Torren Jones kasi si Torren Jones ay strictly sa inside lang, poste. Pero itong si Jabari ay merong 3-point shot. At ayon dito sa mga nakaobserba dito at pati na rin doon sa pag-analyze natin sa laro nitong si Jabari, para itong si Charles Rhodes, yung dating import ng San Miguel na nagdala sa kanila sa kampyonato sa Commissioner's Cup kung inyong maaalala. Ang nangyari kasi dito kay Torren Jones, isa pang dahilan kung ba't yan pinalitan, ay dahil na-injure ito. Nasiko siya sa ilong nitong si Chris McLaughlin noong Hong Kong Eastern. At ayon dito sa mga nakakita ay kinakailangan ilabas doon sa laro nitong si Jones at yan ang dahilan kung ba't siya pinalitan. Ang report, kung maalala ninyo, yung import ng Meralco, itong si Aiken Mitchell, nasiko rin sa ilong at hindi na nakapaglaro kaya pinalitan nila ni DJ Kennedy. So parang ganyan din ang nangyari dito sa San Miguel Beer, kaya bago na yung import nila. Mukhang naka-jackpot ang San Miguel dito dahil itong si Jabari ay parang siya yung hinahanap ng San Miguel talaga. Yung import na may 3-point shot at merong post-up game. Ibig sabihin, hindi sila magkokompetensya ni Junmar dito sa loob at pwede rin ito na maging rebounder dahil matangkad siya. Kaya tignan natin kung paano ang adjustment ang gagawin ng San Miguel Beer dahil may rematch sila nitong Eastern dito sa PBA naman. Kung doon sa EASL natalo San Miguel, abangan natin kung paano re-rest back ang SMB kontra dito sa malaking alam na nating import nitong Eastern. At syempre, magkakaroon ng adjustment at San Miguel dahil bagong salta itong si Jabari at kinakailangan pa niya mag-adjust sa mga teammates niya. Kaya abangan ang maging performance. Mukhang kinakailangan ng Hinebra talaga na mag-trade ngayon. Dahil nakita natin natalo sila dito sa Converge Fiber Xers matapos lumawang ng 17 puntos. Maganda nilaro ng Hinebra ng first half pero hindi nila napigilan itong si Alex Stockton nung ito ay umarangkada na ng third quarter. Maganda naging depensa ng Hinebra dito kay Arana at kay Baltasar na limit nila ni hindi naka-double figures. Ang problema kasi dito sa Hinebra, hindi nakapaglaro si Japet Aguilar. Katulad nung nireport na natin nung mga nakaraang araw, itong si Aguilar ay merong injury, pati itong si Stephen Holt. Si Stephen Holt bumalik na, naglaro pero hindi siya naka-score. So obviously, apektado pa rin siya ng injury. Kung ikaw ang Barangay Hinebra, on paper, ang lakas ng lineup nila. Pero ano ba naman yung lakas ng lineup mo sa papel kung hindi naman sila naglalaro? Hanggang kailan mo iintayin itong sila Jamie Malonzo, si Jeremiah Gray, si Isaac Go? Napabalik-balik na lang yung mga injuries nila. So yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti ng Hinebra. Dahil ito si Japet Aguilar, hindi natin alam kung kailan pa yan makababalik dahil nga pull groin ito. At sinabi ni Coach Tim Cone na day to day ang status ni Japet. Hindi nila malaman kung kailan ito makababalik. Yan ang magiging problema ng Hinebra. Fortunately, medyo sa ngayon itong Hinebra, sabihin na natin na magkakaroon ng break ngayong araw na to. Pero tandaan natin, meron silang laban sa Christmas Day kontra Magnolia naman. Kaya kinakailangan na talaga mag-isip ng Hinebra na baka kinakailangan gumawa sila ng trade kung hindi pa rin makapaglalaro si Japet. Dahil ang Magnolia, nandiyan si Ricardo Ratcliffe, ang laki ng import nila. Plus si Xavier Lucero, si Ian Sangalang, si James Laput. So yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti ng Hinebra na mukhang nangangailangan talaga sila ng isang backup center dito kay Japet Aguilar. Lalo na kung si Japet ay nai-injure at yung backup niya na si Isaac Go ay hindi pa rin nakababalik. So yan ngayon ang main concern para dito sa Hinebra. Napakalaking bagay yung panalo ng Converge Fiber Xers dito sa Barangay Hinebra dahil pinakita nila yung kanilang karakter na kaya nilang mag-comeback mismo. Parang ibinalik nila yung NSD dito sa Hinebra. Ibig sabihin, pinakita ng Converge na sila kaya din nilang mag-NSD. At kahit na ang laki ng lamang at obviously, syempre, pabor yung mga fans dito sa Hinebra, nakabawi ang Converge Fiber Xers. Ipinakita nitong si Alex Stockton na isa na siya sa pinakamahusay na shooting guards dito sa PBA. Ang talagang nakakagulat dito kay Stockton, kung kayo pinapanood ninyo yan nung college niya, hindi naman yan kilala bilang scorer, mostly a defensive player. Pero tignan nyo ang laro niya na ngayon, ang laki ng improvement dito sa scoring at yung depensa niya nandun pa rin. Isa na sa pinakamahusay na two-way players ng PBA ngayon, itong si Alex Stockton. At kung pag-oobserbahan niyo ang laro ng Converge ngayon, parang kahit na meron silang twin towers na Justin Arana at Justin Baltasar,
nakafocus sila dito sa kanilang mga wingmen. In particular, ang nagdadala sa opensa nila, itong si Alex Stockton, Jordan Hedding at itong si Shonny Winston. Mukhang nag-iba ang laro ng... Siyempre, pwedeng magbago yan dahil pagdating ng Philippine Cup, wala na silang import. So magre-rely sila dito kay Justin Baltasar at kay Justin Arana. Ang maliwanag dito, pinakita ng Converge na kaya nilang makipagsabayan kahit kaninong team. Hindi biro yung talunin mo Barangay Ginebra. Kahit na sabihin pa natin na injury si Japet Aguilar. Kaya malaking bagay ito para dito sa Converge, lalo na sa confidence nila, yung pagkapanalo nila kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya dito natin masasabi talaga na ang ganda ng pinakita ng Converge at magiging, sabihin natin, isa sila sa mga top contenders ngayon sa PBA. At ito rin na nagpapakita na talagang seryoso ang Converge dito sa kanilang pag-compete sa PBA at talagang nandiyan sila para manalo ng kampyonato, hindi katulad ng mga farm team. Habang nakafocus ang marami dito sa kampanya ng San Miguel, Magnolia at Ginebra, pati na ng Converge, itong NLEX Road Warriors medyo nag-i-struggle. Hindi maganda pagkatalo nila dito sa Magnolia Chicken Temprados, overtime yon at nasayang na naman yung effort ni Robert Bolick. Ang tanong ngayon ng karamihan, ano pa kaya ang pwedeng gawing adjustment ni Coach Jong Wichico para dito sa kanyang lineup? Maganda sana simula ng NLEX pero nagkasunod-sunod yung talo nila at very typical niya sa nagiging sitwasyon ng Road Warriors. Kaya marami nagsasabi na kinakailangan nitong Converge na magbago talaga o nitong NLEX magbago talaga ng lineup. Ang problema kasi ayon sa mga insiders, talagang hindi priority ng MVP group itong NLEX at siyempre aminin natin ang priority nila TNT at pangalawa itong Meralco at pangatlo lamang itong Converge. Kaya pagdating dito sa mga players dyan, nagkakaproblema ang Converge. Hindi natin malaman kung sino yung kanilang pwedeng makuha ngayon. Actually, marami nagsasabi na sa index, marami kukunin dyan ang TNT. Pipili na lamang sila ng pwedeng ipalit dito kay Jason Castro eventually. Malamang itong si Robert Bolick o kaya si Cedric Berfield ng Blackwater. Kaya sa ngayon, itong index sa tingin ko kulang talaga sa kanila ay sentro. Dahil kung i-consider yung lineup nitong Road Warriors, ang problema talaga dyan ay wala sila na katulad ng big men na ginagamit ng San Miguel, ng Ginebra at ng TNT. At kung ikaw ang NLEX, ang target mo lang makapasok sa playoffs, pero yan ang magiging issue ngayon dahil ang higpit ng labanan dito sa PBA. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na magkaroon ng trade itong NLEX. Huwag tayong magulat kung susubukan nilang kumuha dito sa Blackwater Bossing. Kung yan ay mangyayari, magkakaroon ng mas magandang, sabihin na natin opportunity, ito si Robert Bolick na makapasok sa playoffs at ipakita ang kanya kayang gawin. Shout out kay Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Alicia Garcia, Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Enju, Dexter Domer, binabati din natin si Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Ducusin, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.